Meron lang akong 4 na letra na sa inyo ay nais tandaan ninyo. Yung letter o yung words na salitang acts. A-C-T-S. Dito ko po bibigyan na kung saan para madaliin yung, uy, ako'y mananalangin. Okay. Ito kayang nasa acts na ito ay kasama sa ating panalangin. O kaya kailangan ba, kailangan sequence ba nito ay magkakasunod? Subukan po natin na kung saan ay isa-isahin natin. Kung napapansin nyo kanina, nanalangin si Brother Jason. Ano yung unang nakapaloob sa kanyang panalangin? Nandun agad yung tinatawag na pagpupuri sa ating Panginoon. O yung tinatawag nating adoration. Sa bawat simula ng ating mga panalangin, lagi po natin unang isinasagawa ang ibigay ang ating papuri sa ating pinakamataas sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Meron ako nadinig sa Katoliko po, Hail Mary, full of grace, mga ganun po. Bakit hindi natin ibigay yung pinakamataas na adorasyon para sa ating Panginoon? Ang ikalawa naman po na dapat nakasama sa acts, yung tinatawag natin si confession o yung tinatawag nating pagsisisi. Bahagi dapat natin na isama yan sa ating panalangin. T stands for Thanksgiving. Sa lahat ng ating panalangin, no, meron tayong pasalamat, whatever we receive. And S stands for supplications. O yung tinatawag natin paghiling. Isa-isahin po natin para magkaroon kayo na kadagdagang kaalaman. Ano yung tinatawag nating adorations? Ang adoration po, when we are talking about, kapag ina-adore natin sa unang bahagi ng ating panalangin, hindi ba't sinasabi natin, we are honoring the greatness of our Lord. Pansinin niyo po yung mga panalangin natin. Dakilang Ama. Iba po. Yung iba gumagamit na kung saan ay Holy Father, Most Gracious, Father in Heaven. Dahil ito po ang layunin ng ating Panginoon, sa ating mga panalangin. Ang bigyang kalugdan o kaluguran, pagpapahalaga, kung sino at ano ang kalagayan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung kaya't una, dapat natin siyang ipakita. Yung tinatawag natin papuri. Hindi yung papasok ka agad sa prayers na kung saan ay nakilama, yung mga, minsan may mga prayers na sa'yo o aming minsan di ba po, sa kung saan ay basta na lang tayong hihiling, oh God, bakit po ganito, marami tayong ano. Na hindi mo na natin ibinigay ang tamang pagbati, tamang pagpupuri sa ating Panginoon. Tandaan po natin, kapag nandun tayo sa unang bahagi ng ating panalangin, dapat nating ibigay, ay i-focus, na ang ating gagawin ay para makilala kung sino yung higit na mas mataas para sa atin. At yun po yung tinatawag na adoration. Hebrew 13:15, sabi po dito, sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Halina po, sinasabi, bilang opening ng ating prayers, mayroon tayong pagpupuri at ito ay iaalay sa ating Panginoon. Dagdagan ko pa po na kung saan sa Psalm 66:3, malinaw sinasabi po, inyong sabihin sa Diyos, nakakakilabot ng iyong mga gawa sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan. Alam naman natin lahat kung gaano kadakila ang ating Panginoon.
Mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. Kung kaya't dapat lang na kung saan ay ibigay natin ang pinakamataas na papuri sa anumang bagay na dapat natin simulan at gawin. Gumagamit tayo ng ilang mga salita or phrases like Our Father in Heaven, Heavenly Father, Almighty God, Most Holy Father, okay, Ama naming banal, at marami pa po na kaya nating ibigay bilang papuri sa ating Panginoon. At bakit napakalaga na dapat nating igawa ito? Dahil dito nakikita sa ating mga puso't isipan kung ano yung talagang relasyon natin sa ating Panginoon. So sana po, sa ating unang panalangin, lagi nating sasaad ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. C, as in confession. Madalas may mga panalangin tayo, kung matatandaan po ninyo. Kaya, lalo na kapag hindi tunay na Kristiyano, meron agad mga sumpa, God, ba't naman ako ganito? Minsan napapanood natin sa pelikula, oh, Diyos ko, ba't naman ganito? May fruto na, ganito. Minsan, ganun na agad ang pasok. Tumatawag naman ito, sinisisi Panginoon. Okay. Tinanong mo na ba ang iyong sarili? Okay. Tinanong mo na ba kung ikaw ay karapat-dapat pa agad? Tinanong mo ba kung ikaw ay may kasalanang nagawa? Bakit ikaw ay hindi nabigyan ng kasagutan sa iyong mga panalangin? Okay. Bago ka questionin natin ang Panginoon, dapat tingnan natin. Mag-confess ka muna. In confession, we are focusing ourselves, that we are admitting ourselves that we have sins committed. And that we are requesting for forgiveness. That is the essence of confessions. Nakakahiya naman na kung saan tayo ay magre-request, okay, sa ating panalangin nang hindi ka man lang humingi muna ng kapatawaran. Kahit sa magulang nga natin, di ba? Bago tayo mag-request sa magulang natin, tayo ay nagre-request. Oh, sorry na, ganito. Pagkita nyo ng maganda na yung moods ng father nyo, mothers nyo, okay? Tsaka nyo lalambingin, tsaka kayo magre-request ng demand nyo. In confession, we always admit our sin before God and seek for His forgiveness. Nakikita po yan sa unang John 1 hanggang 1:9 po. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Eh, hindi siya nagiging mapagmalaki pa ang mga tao eh. Naghihiyang humingi ng kapatawaran. Pakiramdam natin, wala tayong nagawang kasalanan. Tandaan niyo po, sa araw-araw, bawat oras, nakakakumit tayo ng mga maliliit na kasalanan, minsan unknowingly and knowingly. Ano po ibig sabihin po ng mga unknowingly? Brad, tumingin ka lang ng may pagnanasa sa isang babae, kasalanan na yun eh. Tingnan mo lang yung kapwa mo, may panlalait. Uy, ang pangit ng damit niya. Kasalanan na po yan. Pintasan mo yung kapitbahay mo, kasalanan na yan. Araw-araw yan. Yung araw-araw na buhay natin tinatahak dito sa mundo, punong-puno tayo ng kasalanan. Lahat ang bawat isa sa atin. Nanggupit ako ng pera sa nanay ko. Umalis ako ng bahay, hindi ako nagpaalam. Kasalanan na yan. Sasabihin nyo nga lang, hindi ganun kabigat ang gravity ng mga ganitong kasalanan.